Iniimbestigahan din ng pulisya ang posibleng impluwensya ng isang bayolenteng online game sa dalawang estudyante na namaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director at Undersecretary Aboy Paraiso. Yusek, magandang umaga po. Magandang umaga, Ma'am Susan, at maraming salamat po sa pag-imbita sa akin sa inyong programa. Apo. Ngayon po ang pansamantalang nakaban ang sinasabing marahas na online game. Ano na po yung sunod nyong hakbang sa ano-anong ahensya po kayo nakikipag-ugnayan sa ngayon? So, parati naman tayo makikipag-ugnayan sa mga law enforcement agencies natin, no? In fact, they are also part of CICC sa EXICO muna natin, ang NBI po at ang PNP. At ang unang intervention na ginawa natin after we temporarily ban, we reach out to the developers and owners of Cortex para ipaliwanag sa atin ano yung mga safety features na meron yung game para naman makonsider natin na i-unban sila kasi nakikita natin na yun, based on the reports, yung isa sa mga kabataan dito hindi lang nag-grooming but dito nag-training parang dito yung simulation nila. So we really have to take a review. Nakita na natin ito from the very start. This is the reason why we plan to ban one of the more popular games dati. At dahil doon sa intervention natin, nagkaroon ng global changes doon sa laro. But again, these are marami pang mga larong katulad nito na nagkalat at kailangan reviewin. Kung matatandaan nyo, dati nung pinaplano natin siyang iban, marami tayong kritisismo na tanggap na masyado tayo mahigpit, ban lang tayo ng ban. Diba? Marami nang maganda na a-achieve yung mga larong yan. And I agree with mga bad actors yan. Pero marami rin magaganda mga naidudulot yung larong yan. It promotes creativity and it teaches our children a lot of good things. Pero pag dating dito sa mga contents na extremely violent at saka yung mga extremely mature contents, there has to be some sort of age restriction pagdating sa mga contents. So nakausap nyo na, Yusek, yung developer ng online game. Ano po yung binigay sa inyong commitment? Wala pa ho. Hindi pa natin nakakausapin until they reach out to us and until they communicate. We will not be lifting this ban. Para nagparating na kayo ng na gusto nyo silang makausap? Yes po. With not only because to consider lifting the ban, but to improve the game and malaman natin from a technical standpoint yung mga safeguards na meron sila. At para sabihin sa kanila, mga mga safeguards yan, mukhang may pagkukulang sila at kailangan ma-improve if they want still enjoy the Philippine market. Okay, sige, makikipag-ugnayan na lang po ulit kami sa inyo. Maraming salamat, CICC Executive Director at Undersecretary Aboy Paraiso. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po.